kanyang kapatid. Bakit lumaganap ang kasalanan? Pumasok ang kasalanan sa mundo kaya may kamatayan. Yan ang dahilan kung bakit ang mga tao, mga kapatid, maaaring pupunta sa impyerno dahil sa kasalanan na taglay hanggang ngayon sa panahon natin. At salamat sa Diyos kung ang Ebanghelyo ni Jesus dumating sa lugar natin. Amen? Na-preserve po yan ng mga apostol, ng mga lingkod ng Diyos nung unang panahon hanggang sa dumating sa atin. Kaya mapalad yung mga taong ang Ebanghelyo, pure gospel of Christ, dumating kasi hindi lahat ng gospel na tinuturo ng maraming mga lingkod ng Diyos pure, hindi lahat puro. Ang iba material ang interpretation, worldly. Bagamat yes, nag-share sila ng word of God, pero hindi puro. Dinadala nila sa mga bagay-bagay na mga pakamundo, mga pang-temporary lamang. Kasi ang gusto ng Panginoon, eternal. Doon tayo dadalhin. Kaya mga kapatid, kung gusto natin maging kabilang sa pamilya ng Diyos, makipag-isa kay Hesus Kristo. Amen? Hindi lamang pagre-religion ang ginagawa po natin mga kapatid. Hindi. Ang mai-connect na totoong buhay kay Jesus. Maibalik muli yung buhay na nawala sa Garden of Eden. Yun ang gusto ng Diyos sa pamagitan ni Jesus. Kailangan mong kilalanin. Kailangan mong sumampalataya. Amen po ba? Amen. Kaya mga kapatid, hindi makakakilos ang Diyos kapag hindi pa tayo nagpapasakop sa Diyos. Kailangan mo lumapit, magpasakop ka sa Diyos. Magpakumbaba ka sa Diyos. Amen. Salamat sa Diyos dahil ang Ebanghelyo ni Jesus dumating dito sa lugar natin. Sabi ng Romans chapter 1 verse 16, hindi ko ikinakahiya ang Ebanghelyo. Sabi ng Apostol Pablo. Ang meaning doon, gusto niya ipakita doon na hindi ko ikinakahiya, I am not ashamed of the gospel. Yes, yung meaning doon, hindi ko ikinahiya. Yung pangalawang meaning doon, hindi ko pinipilipit ang gospel. Hindi ko iniiba ang gospel kasi dito matatagpuan ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng tao ang sinumang sumampalataya sa kanya. Kaya kapag iniba ang gospel, ininterpret sa mga bagay na material na bagay, hindi makikita ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi magre-repent ang tao sa kasalanan. Amen. Kaya ang kaisipan dapat natin, kaisipan ni Kristo, yung buhay ni Jesus. Mga kapatid, Diyos, dito sa mundo ito, marami tayong napapagdaanan. Marami tayong nagagawang hindi kaya-ayos sa Diyos. Pero ang Diyos naghihintay sa atin na lumapit tayo sa Kanya. Amen? Hindi tayo ng tawad sa Diyos, talikuran ng mga kasalanan. Paayos na natin ang buhay natin sa Diyos. Kapag kasama mo ang Diyos, sabi ng Biblia, wala. Sabi, if God is for us, who can against us? O ang Diyos panig mo, walang laban sa iyong mga iba, ang kalaban. Amen. Dahil nakikipag-isa ka sa Panginoon. Kasama natin ang Diyos kapag ganun. Amen po ba?